me or tempts us to despair and tells us of the guilt within us. Pero sa gihapon, ang iningambanan nagahambal, we need to look up on high that this God nga sa diin nangin matutom, may gugmaon nga Dios, puno sang grasya kag kaluoy, nagpatawad sa aton, kag nagahandom sang presensya naton. Amen. Wala no naayan ka nami, no? Nga kita nga mga makasasala, ginhimo sang Ginoo nga mangin matarong, para nga mangin kaupod niya, tubtob sa walay katubtuban. That is why, in relation sang sini nga ambahanon, sa ginbasa man naton kagina sa pulong sang Ginoo diri sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 12 tubtob sa 22. Makita naton diri kung paano man ni Santiago gintagaan sing kasiguraduhan o kon assurance ang isa ka mga tumuluo during the time nga may ara sila ginaatubang nga mga kabudlayan. Nga may ara sila ginaatubang nga mga nagkasari-sari nga mga pagtilaw sa tagsa ka mga kabuhi nila. That is why, basahon ko lang liwat, sila niya, bulahan ang tao nga nagabatas sang mga pagtilaw. Kaysa tapos, nga madaog niya ang mga pagtilaw, magabaton siya sang kabuhi, nga wala sing katapusan, nga ginpromesa o bilang padya, nga ginpromesa sang Dios sa mga nagahigugma sa iya. Kung may mga temptasyon nga nagaabot, take note ha, sila niya kung may temptasyon nga nagaabot sa aton, hindi kita magasiling, nga gintintar kita sang Dios. Kay ang Dios, hindi matintar sa paghimo sang malain, kag wala siya nagatintar, bisan kay sino. Sa versikulo 14, ang tao ginatintar kung ginaguyod ka ginaganyat siya sang iya malain nga mga handom. Kag kun ang iya malain nga handom matuman, ang resulta sini amo ang paghimo sang sala. Kag kun magapadayon ang tawo sa pagpakasala, ang iya padulungan amo ang kamatayon. Separasyon. Gani mga hinigugma, amo ni ang gusto na namian ko bala kay James sa kay Santiago. Siling niya, gani mga hinigugma ko nga mga utod, hindi pagpatalanga ang inyo kaugalingon. Kay ang tanan nga maayo kag nagabkabagay, gid nga aton na baton nagahalin sa aton amay. Siya mo ang naghimo sang mga butang sa langit nga nagahatag sang kasanag. Kag bisan ini nga mga butang nagaliwat kag nagabaylo ang ilang mga landong, ang Dios wala gid nagabaylo. Suno sa iya kabubuton, ginhimo niya kita nga iya mga anak, paagi sa aton pagkilala sa kamatuuran para manginuna kita sa tanan niya nga mga gintuga. Mga hinigugma ko nga mga utod, siling ni James, tandain ninyo ini, dapat manginhanda kita sa pagpamati, hindi magpadaso-daso sa paghambal, kag hindi magpadali-dali sa pagpangakig. Kay ang kaakig sang tawo, hindi gid makabulig sa iya nga mangin matarong siya sa tubangan sang Dios. Gani bayain ninyo ang tanan nga kahigkuan kag kalautan. Batunan ninyo nga may pagpaubos ang pulong sang Dios, nga gintanom sa inyo mga tagipusoon, nga amuman ang makaluwas sa inyo. Kag isa pa, ginhambal ni James sa versikulo 22, hindi lamang nga kamo magpamati sa sang pulong or sa pulong sang Dios, kundi dapat tumanon ninyo ini. Kay kun hindi, ginadayaan lang ninyo ang inyo kaugalingon. Tuod gid no. That is why tugtan naton nga ang pulong sang Ginoo, tugtan naton nga ang presensya sang Dios, tugtan naton nga ang
balaan nga espiritu, amugid ang magadihon sa tagsa-tagsa naton ka mga tagipusoon. Kay kun sa aton gid lang. Okay? Kabalo man kita sa aton nga kakayahan, sa aton nga limitasyon. But ang pulong sang Ginoo athag nga nagahatag sa aton sing dako nga pagtulunan sa sini nga aga. Nga kun kita bilang mga anak sang Dios, nagaatubang sining nagakasari-sari man nga mga pagtilaw, apang gitagaan kita sang Ginoo sang kusog para madaog initanan. Kaysa pagtapos sini, amo ining magahatag sa aton sing kabuhi nga wala sing katapusan. That is why, utod sa Ginoo sini nga aga. Okay? Ang aton mensahe ginatiguluhan naton. Skip ko na lang to kay nabasa naman to naton kagina. Living faith in times of trial and in truth. Ang pagkabuhi sa pagtuo sa tion sang mga pagtilaw kag sang kamatuoran. Nga sa diin, amo na siya ang gusto ihatag ni Santiago nga mga pag-advise, paghatag sang encouragement sa mga kauturan sa iya nga tion. But this time, kung lantawon naton, kamo nakabati sang isa ka ambahanon, it is well with my soul. Nakabati na kamo sinang ambahanon. Kaginagin sulat ni Horatio Gates Spafford, okay? Sang 1828 and 1888. Isa siya ka Christian lawyer, kag isa ka liman dito sa Chicago, okay? Si Spafford, may-ari ni siya mga kung naibaluan naton, may mga pagtilaw ni siya sa iya nga kabuhi. Kita niyo na da, sa katrahedya, in 1871, ang iya nga business na naguba, okay? Nasunog, no? Dito sa Great Chicago Fire, okay? Kag, hindi lang ina, 2 years later, while nga si Spafford, ginpadala niyang iyang asawa kang iya 4 ka mga kabataan dito sa Europe, kag sa barko nga ano gani mag-pronounce na nga barko Vele du Havre, okay ba, okay, ini nga ship nagano ni siya collided with another vessel, nagbunggo sagid, no, kag nalunod in the Atlantic. Kag ang tanan niya nga bata, ang 4 niya ka bata nga babayi, naupo dito lunod. Iya lang asawa ang nakasurvive, kag nagpadala sa iya sang isa ka telegrama nga ginbasa niya, save alone. Kung ikaw si Spafford, ano ang balatsyagon nimo? Okay? As Spafford traveled by ship to meet his grieving wife, the captain reportedly pointed out the place where the tragedy occurred. Okay? And it was during this journey out of profound sorrow yet settled faith that Spafford penned the words, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like a sea billows roll. Kita nyo na, no? Amo na kon nga na nasulat ini ni Spafford or ni okay, ina nga kanta tungod sang iya nga naaguman, okay, ni Horatio, no, nga sa diin ikaw kag ako, just imagine kung natabo na sa imo, okay, may bata ka ubos, tapos isa lang nabilin, so nag-report sa imo, nang balatsyago mo subong tatay. Okay? Labi nagig kun isa ragid bata mo. Okay? Tapos nadula pa. Okay? But isa sa mga bagay nga makita naton, like sa ginhambal ni James, no? Kung tagaan naton sim background, si James ginsulat niya ini sa mga tumulo
nga sa diin may ara nagalalapta nga may ara mga pag-antos, may ara nga mga struggle sa ilatag sa ka mga kabuhi ginaatubang nila, okay? Kag mismo ara sa mga temptasyon nga sa diin daw hindi man nila malampuwasan. That is why ini nga dinalan sang kasulatan si James nagpakita diri man sa aton kung ano bala ang ginatawag nga genuine faith. Okay? Kag kung paano bala kita mag-respond. Kung may ara ka nga genuine faith, paano ka mag-respond sang sina nga mga pagtilaw, sang sina nga mga problema, sang sina nga mga temptation. Not only when life is hard, but also when God's word confront us. Okay? Kuha ta? Paano kita mag-atubang sinitanan? Hindi lamang sa mga pagtilaw nga may ara kita, kundi paano kita mag-respond kung ang pulong mismo sang Ginoo magkumprontar sa aton. Maghambal sa aton. Magpamukha sa aton. Nga amo gali kita sineden, paano kita mag-respond? Paano kita mag-atubang sinatanan? Paano naton batunon ay nga kamatuoran? Because ang aton nga mensahe, living faith in times of trial and in truth. Okay? May mga pagtilaw gid kita nga matubang man siniya kalibutan. Kag ina mga matuod, kag kamatuoran man nga ginahambal sang pulong sang Ginoo. That is why kanami bala nga si Santiago o kon si James naghatag sining pagpahanumdom with love sa mga kauturan didto nga nagalalapta kag may ara sila ginatubang nga nagkalinlain nga mga pag-antos, mga pagtilaw sa kabuhi nila. Si James may gugmaon nga nagahatag sang iya nga advice. That is why sini nga aga, let us explore ang sang sining nga dinalan sang kasulatan in order nga mabuligan kita nga maintindihan naton ang katuyuan sang tagsa ka mga pagtilaw nga nagaabot sa isa ka tumulo. Okay? Tungod ang hindi tumulo, hindi nila ya ma-recognize eh. So, sa aton nga mga tumulo, paano naton intindihon? Paano naton batunon at tubangon ang mga kabudlayan nga nagaabot sa tagsa ka mga kabuhi naton? Now, buligan kita ni James. Buligan kita sang pulong sang Dios. Si Santiago maghatag sa aton sang klaro, profound nga mensahe for us nga ikaw kag ako magapauli kita karon nga magasiling kita ay gali. Ini gali nga mga pag-antos, hindi gali ni siya yag haom-haom lang o kun gin tagna-tagna lang. Okay? Lantawon naton ini nga kamaturan. Una, when you are struggling under trials, remember, Christian goals. Dumdumon naton, ano bala ang isa ka goal sang isa ka Kristohanon? Isa ka tumuloo. Kung ini mga pagtilaw, mga labugay, kung sa aton nga termino, paglabugay sa kabuhi nimo, kag-ara ka sa idalom sang sining nga mga kabudlayan, paglabugay, dumduma lang nimo ang isa ka lalambuton sang isa ka Kristohanon. Ano bala ang lalambuton naton? Okay? Tantawon naton eh. Kung anong lalambuton sang isa ka Kristohanon, medyo hanap dira, pero te may ari raman ko di. Kag may ari man diri. Kitaon lang. Okay? Hambal niya sa verse 12, may cross-reference kita ang verse 2 kag verse 4. Naghambal, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life. Si James, nagsugod sang isa ka pululungon nga may ara pag-encourage, paghatag sing pagpabakod sa isa ka tumuloo nga ang pagtilaw hindi lamang ini nga wala sing kahulugan sa isa ka tumuloo. Kung may mga ginaatubang ka mga kabudlayan, hindi na nga wala lang. Dahil wala lang, ation lang giniguro, kay nag-abot lang gin. No! Hindi na nangin walay kahulugan, no? Katuyuan.
Kundi may ara gid. So ano bala ang rason nga ang ginatugot sang Ginoo ang ini nga mga pagtilaw lan tawo naton. Okay? Duha ka rason nga ginalaw sang Ginoo ining mga pagtilaw. Una, trials aim at spiritual maturity. Ang iya sini nga ginalantaw, ang iya sini nga ginahandom, ginalambot, nga inigali nga mga pagtilaw, padulong ini sa isa ka tumuluo nga magtubo siya. Okay? Mag-mature siya. That is why si James, hambal niya dira, the desirable goal of becoming mature. Nga si James mismo, naghatag sining pululungon dira sa verse 2 kag verse 4. Pag-abot dira, that trials produce endurance, and endurance leads to maturity. So meaning, God's goal is not our comfort, but our Christ-likeness. Okay? Hindi nga pwede, kung diri na naton makuha, kag maintindihan, nga ang pagkakristohanon gali, hindi niya nagkristohanon ka para maghapos ang kabuhi nimo. Okay? Hindi gali nga nagtuo ka Kristo para madulay mo problema. Hindi na siya mo. Amo ning gusto ipalinton dito ni James nga, ang mga Kristohanon dito sa iya nga tion, nagalalapta sila tungod may madamo man sila nga ginaatubang nga mga problema kag mga temptasyon sa ilang mga pangabuhi. Wala gid man na state, pero sa ginadescribe ni James, for sure hindi nila lahog ng mga sufferings. Hindi nila lahog ng mga pagtilaw. Kagkasubong ayan sa mga pagtilaw nga ginaatubang naton man subong. So si James naghatag sang isa ka pangunahuna that God's goal is not our comfort, but our Christ-likeness. To be like Christ, ang maging Kristo, ang maging pareho sang Dios, hindi mahapos. Tandaan nato na. Kag si Pedro naghambal, kinanglan mo mangin partaker sa mga pag-antos ni Jesus Christ. Wala nga nikita katilaw nga ginakastigo nga wala na sang ligwa, wala na sang space ang aton likod. Diba? Si Jesus Christ naguman niya eh. Tapos ginlansang pa siya. Tapos ginbuno pa siya. Tapos ginpasipalahan pa siya. Aton niya, wala. May mga pag-antos ginmanta pero hindi gid amo sina. That is why ang goal sang Ginoo hindi nga tagaan ka lang sang comfort. Tagaan ka sang comfort. Tagaan ka sang ligwa, tagaan ka sang kasuluhayan sa pagpangabuhi. Nga kung kaisa mo na siyang ginagamit sang kaaway, nga ante, lantawa kay nagkristohanon ka, lantawa kay nagsimba-simba ka sa Diyos. O lantawa ang kabuhi nimo. Kundi, lantawa. O, hindi ka na gani kalagaw sa pistahan, kay ginabawalan ka sang pastor mo. Oy, wala ka ginabawalan sang pastor mo, maglagaw simbahan, sa pistahan ha? Wala. Okay? Never nga naghambal kung hindi ka mo maglagaw. Pwede ka mo kalagaw. Okay? Di lang ka mo yung mga kwarta sa akon. Okay? Pero ginambal ko na kagaya, pwede ka mo kalagaw. Pwede ka mo dito makalantaw-lantaw sa mga ukay-ukay, mga sapatos dito ka mga nami. Diba? Barato lang. Pag suksok mo, nakakasang swilas. Kaya gingluhan ragali. Okay? Damo dito mga bayo nga siling nimo kanami-nami. Diba? Grabe ba ang suga nga ginagamit nila bala makadaya gid, di ba? Nga pagkuha mo dito, kanami-nami man. Nga pag-abot mo sa imo balay nga ginlaban mo, nanoy ning ngakon gibakal? Di bala? Amo na. Tay sigihon nyo pa. Diba? Kaya guys siling naton kabudlay gid nga maging Kristohanon. Pero utod sa Ginoo, mga young people, wala ka mo ginabawalan. Ang tanan nga butang tugot, ginambal na sang pulong sang Dios. Pero tandaan ninyo, hindi ang tanan nga butang makapaayo. Okay? Tugot ang tanan nga butang nga, pwede ka mo to kalagaw. Pero kung masubrahan ka naman, nga sa tagalas 12 to ka pa to, hindi na maayo. Basi pagpauli nimo, tungod ngang driver sang tricycle, nagatungga-tungga man, kagamo nang nasakyan pa nimo, way ka di kalabot kay rakutob sa kampo sang matabang.
Kato na dito yan ang uha na sa tangkong sa tangkungan da. Te, ano na karon? Maayo pa bala na? Ano oras na tabo? Mga alauna. Agoy! Sino ang nagsakay? Si Kisha. Okay? Di bala? Kundi hindi nami. That is why, sinakon, hindi, wala ka mo ginabawalan, pero ginatagaan ng kamo sa pag-advise. Hindi lang kamo dito magpagabi, hindi lang mag-interest sa mga bagay nga nagaguba na sa inyong pagkakristohanan. Okay? Amo na dapat ang maintindihan naton nga ang goal sang Ginoo ya hindi nga tagaan kita sang comfort mas suluhay nga pagpangabuhi kundi mangin kaangay kita ni Kristo. So ang pagiging Christ-likeness hindi hapos damo gid ka sang kwaon sa kabuhi nimo. Ang gusto sang Ginoo sa imo nga kabuhi circle, di ba? Di kay imo kabuhi ya rectangle o paigua sa circle ang rectangle. Hindi ka ba iyawan? Hindi bala may mga tabason ginala? May pangwaon gid para mag-fix ka amo nang kabuhi naton. So when you are in a struggling or struggle nga sitwasyon, remember Christian goal to be like Christ. Amo na dapat ang maintindihan naton. So trials gina-define diri sang aton nga or gina-refine ang aton tagsa ka mga pagtuo. Magsiling gani kita nga refine. Ano gani na Brad ang refine? Ginapino pagid, no? So ginadihon pagid. So they expose what we trust, 'di ba? Amo ni siyang nagapakita kung sino ginangaton ginasaligan. 'Di ba? Damo Kristohanon nga naghambal, have faith, pero do hindi man makita ang faith. So gina-expose dira. Then trials refine our faith. They strengthen perseverance. Ginapabakod niya, ginapaligon niya ang aton nga pagbatas. Then, they deepen our dependence on God. Kita nyo na, no? But silingon, mga bata, kung ang inyo gani ginikanan, ginasaway ka mo, hindi na buot silingon, hindi ka mo palangga, gusto lang sang inyo ginikanan, ma-expose kung diin gid bala ka mo. Ano gid bala ka mga klase sang bata? Kag gusto sang inyo ginikanan, lig-onon ang inyo nga pagbatas sa sini nga kalibutan. Kag gusto sang inyo ginikanan, padalumon pagid ang inyo pagdepende sa ila, hindi sa kay kung sino. 'Di ba? Kalabanan lang man sa mga nagakadisgrasya nga kabataan. Inang wala sila tuod-tuod, hindi dalom ang ilang nga dependence sa ilang nga ginikanan. Kay pangitaon na nila sa iban. Diba? Pero kung ikaw nga bata, close ka sa imo ginikanan, di siyempre. Hambal mo ginatanan, diba? Kasi no? Nambal mo na nga, may migo ka na. Diba? Nay, may migo na ko, nay. Hambal mo na. Lason, nay, nag-date kami, nay. Sa diin. Upod man kami na ni manong July. July gali ara magali no. Okay. Diba? Ara gali July. Abi ko gani way ara gali this July no. So, pabakuro naton ang aton nga relasyon sa Ginoo. Kinahanglanon nato na siya. Okay? Agod sa diin ang aton nga pagsalig sa aton nga Dios. Trials are not signs of God's absence. Absence ba? Okay? Kaya sa sugpon gali ang bat, no? Trials are not signs of absence, but evidence of His purposeful work. Tandaan nato na. Ang pagtilaw, hindi senyalis nga ang Ginoo, presensya sang Ginoo, wala da. Kundi, isa na ka-ebidensya sang iya nga katuyuan sa kabuhi nimo. Amo nang trabaho sa aton nga Dios. Kung may ara gani pagtilaw, wow, Lord, thank you. May katuyuan ka naman sini. Diba? Kung may problema gani magabot, Lord, thank you. For sure, may ari ka naman nga gusto ipaalinton sa amon. Amo nang gusto ipaalinton ni James sa sininga aga. A faith that has never been tested is a faith that has never been proven. Tuod. Amen?
Ang pagtuo ko no nga wala gid na testingan, amo nang pagtuo nga wala man na aprobahan. Diba? Diba tuod? Paano ka makahambal nga ang imo cellphone bakod kung way man nakatilahulog? Kung cellphone niya bakod-bakod ganyan. Katilaw na hulog? Wala. O testing ibihulog. Diba? That's what we call ginahambal naton genuine faith. Ang isa ka pagtuo nga wala man ganin na tilawan, hindi ka makasiling bakod giniya klase sang pagtuo. Diba? Bisan sa aton balay lang. Kung ang imo balay wala ka agi bagyo, bag-o mo lang natukod, disun way pagidya ka agi bagyo, hindi ka pa kahambal nga ang imo balay bakod. Pero kung naagyan ka na sang pila ka bagyo, ay gid man galing pundasyon sa akon balay. Diba? Kakas lang ang ato prong haligi, way gi katirog. Diba? Tested and proven. That is why amo na siya ang bot silingon nga ang pagtuo nga wala na testingan, isa ka pagtuo nga hindi man pwede mahambal nimo aprobado nga pagtuo. Okay? So klaro na sa tagsa-tagsa sa aton. Number 2. Trials end with eternal reward. Remember, the crown of life. Amo na ikaduha nga rason. Kung nga may ara nga pag-antos, may mga pagtilaw. Si James, gusto niya dalon ang aton igtulolok beyond the present struggle. Gusto ni James lantawon naton sa likod sang mga pagtilaw, sa likod sang mga kabudlayan nga ginaaguman naton. O si Daicheche, tested and proven, di ba? Kaya nakatilaw ni sa ospital eh. Sang sa isyo pa lang siya pag siling ay refer sa kabang, Pastor, do kalayo naman sa to. Katilawi lang. Paglabot niya sa kabankalan, i-refer pa gid sa Bacolod. Nyagoy, layo-layo na gid. Di ba la? Siling mo, abi mo layo-layo na gid ang kabankalan, pero pag-refer mo sa Bacolod, nyagoy layo pag gid to ya. Di ba? Dira mo ma-prove nga inagalitan na nag-aabot because ang Ginoo may katuyuan. May gusto siya aprobahan sa kabuhi nimo. Tuod gid bala nga nagasalig ka sa akon? Saligi lang ko. Diba? O sang ginatulok niya nga ang iya bata ginatubuhan na. Diba? Ginatubuhan tapos gadalang pangita sang dugo. Posible sa pangunahon na chichi basi mapatay na ni akon bata. Pero behind that naghambal man siya, ang Ginoo mabakod kag balaan kamhanan nga Dios. Magabuligid sa amon. Oh, tiara na si Derosel, mahay naman ang yuhom-yuhom subong. Diba? That is why, hindi ka pwede kahambal nga ang imo relasyon sa Ginoo bakod kung wala ka nag-agi sini. Isa dira, ang gusto na ipaalinton sang pulong sang Ginoo, trials end with eternal reward, the crown of life. Nga ginhambal niya, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Klaro na. Kung may tion ka mo, pwede nyo mabasa sa Revelation chapter 2, verse 10. Nga ang Ginoo mismo maghahatag sang iyang padya, si Jesus Christ mismo. And that is the eternal reward. Nga gusto sang Ginoo maangko naton. The crown of life is not earned by endurance, but received by those who love God. Tandaan na siya naton. Ang korona sang kabuhi hindi ni siya naton maangkon paagi sa aton nga pagantos, pagbatas, kundi isa ni siya nga mabaton sang isa nagahigugma sa Dios. Endurance is the evidence of genuine faith. What God promises far outweighs and what we presently endure. Anong promesa sang Ginoo sini? Sini nga mga kabudlayan nga ginatubang naton subong nagakasari-sari. Ano ang promesa sang Ginoo kag ano subong ang aton nga gina-endure? Ginabatas naton subong ano? Okay? Posible nagakasari-sari. Kag for sure in general financial. Right, di ba? Financial. Wala sang tawo nga wala ginatulok ini.
ginatulok gina siya tanan. Amo na gani nga sa panimalay ang ginapangamuyo lang gid naton permi nga tagaan kita sang Ginoo sang good health. Why? Nga ato na siya napinsaran. Lord, tagay lang kami, Lord, sang maayong lawas. Kay kon pasugtan ka mo, may sugpon ina. Kay kon ma-hospital kami, Lord, why gid kami kwarta? Why gid kami, Lord, inog pa-hospital? Why gid kami? Basta, Lord, why gid? Diba? Muna gani si Day Jocelyn. Nakapacheck up ka na, Day Jocelyn. Wala, pastor. Kaya mo man Japon sa public. Di sa private. Why man, pastor? Diba? Amo na siya kung kaisang nagasagabal sa aton. That is why ang promesa sang Ginoo tandaan naton. Sini nga mga pagtilaw, ang Ginoo may gusto i-prove sa imo. May gusto siya pamatud-an sa imo. Nga siya ang Dios, wala nagbiya sa imo. Siya ang Dios nga nagpalangga sa imo. Otod sa Ginoo, tandaan lang natin. Christian reward is being anchored by the grace of God in the gospel, which transform us. Amo ni siyang nagbago sa aton, amo ni siya ang naghatag sa aton sing kasiguraduhan sa presensya sang Ginoo. Ginhambal dira sa Roma 18 versikulo 8, ginhambal na nangod sang reward nga maangko naton tungod sang grasya sang Dios. Kag amo na kanami ang grasya sang Ginoo sa aton. Bugana ang iya nga grasya sa tagsa-tagsa. When you are struggling under trials, remember Christian goal, that desire to be mature and the crown of life. Nga gin-define niya dira, crown of life compared to eternal life. Okay? Tandaan lang na siya natin kung mag-abot gid man na sa aton. The number 2. When you confess God's sovereignty, do not misunderstand God's motives. Okay? Kung imo gani magsiling ka nga confess, ituad, okay? Kung imo gani ituad ang pagkagamhanan sang Dios, hindi pag-intindiha nga ang Ginoo may ara lang limitado nga katuyuan sa kabuhi nimo. Kundi dapat nimo maintindihan nga ang Ginoo may maayo gid nga motibo kun nga nagaabot ang mga pagtilaw sa imo. Kay ang Dios gamhanan. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. Diba? Nga kun aton lang taon dira, if you are tempted by such trial, do not say, God is tempting me. Okay? Kung mag-abot ganing pagtilaw sa inyo, sa aton tanan, di ka magsiling, agin tistingan ko guro sang Ginoo, gintimtar ko guro sang Ginoo. Nga si James, naghatag sining, or gin-distinguish niya, ginкилala niya ni, between trials and temptation. Si James naghatag sining pagkilala. Trials come from God to test and strengthen faith. Take note ha. Sila niya ang pagtilaw, halin sa Dios, kag nagatilaw sang aton nga pagpalig-on. Ginatilawan niya ang kalig-unan sang aton nga pagtuo. Trials is given by God, test man in order to lower his pride. Nga ang aton nga nature, bugalon gid man kita ya, may bugal kita, di ba? Amo na gani, na nagwa ang word nga ako pa. Amo lang na. Sis, ako pa. Exam namon boss, 1 to 50. 1 to 50 lang? Oh, sis, ako pa. Di ba? Ti pagkaaga. Ti pilang nansiran mo? 50. Nansiran ko gito tanan niya. Ubos-ubos gito ya. Pila ang correct? Anang ambot pila. Diba? Kung kaysa, kung hindi ka bala testingan, kung hindi bala pag i-test ang imong nga kaugalingon,
especially students, may mga exams to test your capability, to test your memory. Okay? So, hindi mo pwede ipabugal nga inatanan, kayang-kaya mo. Kung hindi ka magtuon. Nakatuon ka na? O ay, na natuon to. Ang pagtuon niya, pastor, para na sa mga mango. Diba? Grabe pang mga estudyante ta subong. Gatuon niya pa sa mga mango lang ang gatuon niya. Kami nga mga maalam, boy, na niya gatuon niya. Protesting eh. Di magtuon. Nag-eskwela ka pa. Diba? Balaan ko na pastorya nga akong skorya. Wala pang ka-exam niya, balaan ko na akong skorya, pastorya. Hindi ko na madagdag ya sa mga hires nga, mga ano ya. Diba? Kasi grabe ang pride na nato. Muna nga pag-abot sang card giving na, kulang tayo ko ba sa mo card? Pug, grabe ka mga talom sa ngayon mga grado ba? Diba? Mga talom. Puro nasa. Nabaid na ni Mayo na. Nabaid guro na tayo kay. Diba? Talom ng imong grado. Okay? Kinahanglan gid i-test bisan sa aton man nga mga nanay. Ginatest kita sang Dios to lure our pride. Diba? Pero hindi man to the point nga grabe na gid ang imo nga pag-worry. No? That is why kung makita naton dira ang gusto sang Ginoo nga ipahayag sa tagsa ka mga kabuhi naton, hindi ang bugal, kundi ang kaayo sang Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga kabuhi naton. Sa life ni Abraham, di ba? Kung makita ninyo dira, kung paano ang Ginoo nag-test sa kay Abraham. Nga ang promesa sang Ginoo sa kay Abraham to be a father of all nations. Di ba? 100 years na siya. Why? 100 ba? Oo. Pag nakabata siya, 100 years siya, no? Okay? 25 years nga paghulat niya. Tayamak mo na, particular like, tapos nga ara na si Isaac, ihatag paluwat, ihalad paliwat. O grabe nga testing. But, ang trials, ginhatag sang Ginoo not to destroy our faith. Hindi para gubaon ang aton pagtuo, kundi palig-unon niya ini. While temptation aim to entice and destroy, and it does not come from God. Kung ang mga pagtilaw, temptasyon, nagaabot sa kabuhi nimo, nagahigot sa imo, kag nagaguba sa imo, sigurado ha, hindi nahalin sa Dios. Kay ang Dios, ang iya nga motibo kung nga may ara pagtilaw nga nagaabot sa aton, just to strengthen our faith sa Ginoo. Kay sa iya. Si James ginklaro niya ini. God is holy and cannot be tempted by evil. God never tempts anyone to sin. Diba? Ang Diyos, balahan siya. Kaya hindi siya pwede temptaron sang malaot. Kaya nga, ang Ginoo, wala gid nagatemtar. That is why the problem is not God, it is the human heart. Okay? Magabot gani na mga tion sa kabuhi ninyo, ang problema, hindi ang Diyos. Ang aton tagipusoon amo ang problema. Kaya nga, ang problema, ang tagipusoon naton, dasig lang gid ni siya. So every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Ara sa verse 14, di ba? So never blame God for your sin. Amen? Hindi pagbasula ang Dios sa imo sala. Okay? Sa aton sala. True repentance begins with when we take responsibility and flee to God for grace. Okay? Amo nang dapat naton nga himuon. Number 3. When you feel abandoned and crushed, do not forget God's goodness. Kung daw matyagan nimo nga, daw ginpabayaan ako sang Dios yaw. Daw gintugtan niya na lang gid ko di nga mamukmok si sini nga sitwasyon naw. Hindi pagkalimte ang kaayo sang Dios. May kanta ganina, no? The goodness of God, di ba? Ginpahayag kung ano kanami, kung ano kaayo ang Dios. God does not change. Unlike shifting shadows, He is constant, faithful, and good even when circumstances are dark. Kita nyo na? Ang Diyos naton niya, maayo gid siya nga Diyos. Wala siya nagabago.
And even in the mystery of providence, God is still good. Amen. Diba? Bisan sa aton mga kinanglanon, ang Diyos maayo. Kung kaya siling nimo, do wala ka nagid, do wala ka nagid giyon, do wala ka man kuuton sa bulsa nimo, always remember, God is good all the time. Siyang Diyos nga maayo. Kung daw wala ka tiligangon, dumduma ang Diyos maayo. Lord, maayo kaya nga Diyos. Ang promisa nimo, hindi mo kami pagpabayaan. Di ba? Kung wala kayo nagbayad sa tuition, pray to God. Di ba? Itugyan ina sa Ginoo. Kaya nga every truly good gift flows from Him. Verse 17. Tagsa ka mga maayo nga mga bugay, maayo nga mga reward, maayo nga mga butang, halingid sa Diyos. Salvation itself is a proof that God is good. Amen. Faithful and intentional toward His elect people. This is referring to the Israelites. And us, as adopted son of God, kita mismo makahambal. Yes, Lord, thank you nga ginpili nimo ako out of millions people. Isa ako nga ginpili nimo para maka-experience sang kaluwasan, para makaalagad man sa imo. Di ba la? Amo na kataho mga aton nga Ginoo. God is the giver of greatest gift. New birth to the word of truth. Siya ang ginhalinan, sining ginahambal naton dako-dako nga regalo. Si Jesus Christ. Ginambal na sa Romans chapter 5 verse 8. Romans 5:8. Diba? God demonstrated His love toward us while we were yet sinner. Christ died for us. Ginhatag niya nga bugtong niya nga anak para sa imo kag para sa akon. Ang word of truth gin-mention ini 5 times in the New Testament. Kag ini nga pululungon nga truth or kun kamatuoran nagapatuhoy ini sa balaan nga kasulatan o kun sa maayong balita nga ginhatag sa tagsa-tagsa sa aton. And God chose to regenerate us through the gospel. Okay? Sa life ni Nicodemus, di ba? Arada na tabo ang regeneration sa life ni Nicodemus. Nga nahambal siya kay Jesus Christ. Paano ba lang isa ka tao makaangkon sang ginharian sang Dios? Siling ni Jesus Christ sa iya kinanglan mo matawo liwat. Paano ako matawo? Tigulang na ako. Magasulod bala ako sa guwangkan sa akon iloy kag matawo liwat. Dira na ginambal ni Jesus Christ sa iya ang natawo sa unod-unod, but ang natawo sa espiritu, espiritu. That's the gospel nga gusto sang Ginoo ay pa-intindi sa aton. Ang Ephesians chapter 1 verse 13, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Kung i-expoundan siya naton, ang the final proof of God's goodness is the gospel. When you are down, lost hope, and disappointed, go back to the gospel. Baliki ang pulong sang Dios. If God has saved us by His word, then how should we respond to that word in our daily life? Paano kita mag-atubang sinatanan? Kag paano kita mag-response sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi? Ikaw lang nakagako makasabat sina. Last, number 4. When you hear gospel instruction, do not merely listen to it. Anong hambal sang pulong sang Ginoo? Hindi lang kita manog. Pamati, balik ko anay, jutay. Okay? Sinya, kung nabatian nimo ang pulong sang Dios, hindi lang pagpamati ina. Grabe, no? Ano gali? Hindi mo lang pagpamatian, ti ano gali? Okay? So, lantawan na to ng hambal ni James. Okay? Sige. Hindi mo lang pagpamatian. Hindi mo lang, siling mo, nabasahan mo lang. Kundi, ang hambal ni James, kung aton lantawon, nga sa diin, amo ni siya ang maghatag man sa aton sing dako nga
encouragement sa tagsa-tagsa ka mga kabuhi naton. Kay nga si James, mahiligon ni siya sa ginatawag naton nga paghatag sang isa ka practical nga hilimuon sang isa ka tumuloo. Okay na? Okay na, Brad? Okay? So, when you hear gospel instruction, do not merely listen to it. Anong ambal niya sa verse 22? Be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Si James nagamit sang ginatawag naton ilustrasyon among espiho, ang mirror, no? Espiho. Nga kun ang isa ka tawo, okay, ambal niya dira, a hearers only sees truth but forgets it. A doer looks carefully and continues in obedience. Obedience is not legalism. It is the fruit of genuine faith. Kita nyo? Ang pagtuman, hindi ni siya amo lang ang ginatawag naton nga kamatuoran o kon sulondon, kundi isa ni siya ka-ebidensya, bunga nga ikaw may ara nga genuine nga klase sang pagtuo. Amo na ang mirror, no? Kaya si James nagamit sila nga illustration sang mirror. Nga kung ikaw maglantaw sa espiyo, kag makita mo nga may taping ka sa guya, tapos wala mo kuha lakat ka lang, tapos ang taping niya sang iba na mong nakita nimo, nya goy may buling ka. Siling sang nakakita sa imo. Imo gani mas dako pa. Diba? Amo nang hambal ni James, nga siling niya kung naglakat ka niya daw pariho ka lang sang buang-buang. Okay? Pero kung ikaw, pag atubang mo sa espiho, nakita mo nga may buling ka, imo gintrapuhan, siling niya ikaw ang mainalamon nga klase sang tao. Okay? That is why, tandaan lang natin, kinahanglan gid naton mag-obey. We are not only a hearers, but a doers. Manughimo sang pulong sang Dios. Kaya nga ang blessing is not in hearing alone, but in obeying what we hear. Diba? Tandaan nato na, ang pagpakamaayos ang Ginoo, hindi mo makuha pagi sa pagpamati lang. Subong ka mo da, nagapamati. Abi mo, okay na? Hindi mo makuha ang pagpakamaayo kung mamati ka lang. Pero sambal niya, makuha mo ni siya kung matuman ka, himuon mo ang imo na batian. Correct, di ba? Example, may news ka mo nga nabatian. Tanan nga miyembro sang purpose, may ara 10,000 nga mabaton sini nga palabuton nga bulan sang February. Nabatian mo na siya. Nakuha mo na ang pagpakamayo? Wala. Unless kung ikaw magkanto dito sa art center, magpila ka, kagkuhaon ina ang 10,000. Log-lahog ko na iya, basi siling to ni pastor. Amo man ang paabot mo na bala, kadugay mag-February. Example ko lang na iya, ha? Basi mabasulan pa ako ni Mayor. I-announce ko yung away na. Okay. Log-lahog. Kung baga, example ko lang. Nga ang blessing, hindi mo makuha pagis lang sa pagpamati, kundi sa pagtuman sang imo nabatian. Ang pamangkot ni James nga ibilin sa aton, simple lang, but kinanglan naton husisaon. Are we merely hearers of the word or doers? Doers. Kung hearers ka sang pulong sang Ginoo, kag hindi manughimo, wala ang pagpakamayo. That's the point. Okay? Nga ang blessing gali, ara sa pagtuman. Amen. Kung ikaw obedient nga klase sang bata, ay grabing pagpakamaayos ang imo nga ginikanan. Diba? Makuha mo gid ang pagpakamaayos ang ginikanan. May God give us faith that endures our hearts, that trust and lives, that obey for His glory. Okay? Para sa kahimayaan sang aton nga Ginoo. Sa aton nga application, may tatlo kita dire nga pwede gid naton pamalandungan sa tagsama naton ka mga kabuhi. Una, endure trials with eternal perspective. Batason naton ang mga pagtilaw nga may ara
palanan-awon nga no, wala sing katapusan nga palanan-awon. Anong palanan-awon nga wala sing katapusan? Buot silingon ni James, when trials come, do not measure them only by present pain, but by God's promise and purpose. Amo na siyang buot silingon ni James. Kung nakulangan ka sa sininga simana, hindi pagtulo ka ang ina nga kakulangan. Amo nang point. Example, kung nadasma ka sa sininga simana, hindi ka mag-focus, dira lang sa imo pagkadasma. Kundi bangon ka, tulukon mo, nga sa unan gali, may madamo ka pa sang mahimo. Kung nagpabilin ka na sa pagdasma mo, adra ka lang Japon, nagabot na ang iban halin sa eskulahan, ara ka lang man Japon da ka kadasma, kaya ginbatsagid ni mo ang kasakit, nasakitan kay kung adaan niya. Amo na nang ginahimo ko saya, pero traidoran niya pa ko. Ate, dira ka na lang. Nakagraduate na ang iban, ikaw ya, ay, asra ka man Japon da. Hanggang dalom ng mata mo, kitaon ng mga bawat mo, bawat isa. Diba? Pero kung tulukon naton, hindi mo pag-i-measure sa present pain nga nabatyagan nimo, but by God's promise and future. Remember that God uses trials to mature your faith. Okay? Gusto sang Ginoo pabakudo ng imo nga pagtuo, and that He promises the crown of life to those who love Him. Endurance today is producing glory tomorrow. Amen, di ba? Pag antos anay subong, di ba? Hibi-hibi subong, daso na, lipay-lipay naman na. Mga estudyante, di ba? Amo na dapat inyong mangin motivation ninyo. Grabing pag-antos ninyo, grabing pulaw, grabe ang mga hilimuon sa eskwelahan. Tidumdumon mo man, hindi lang man ikaw ang gantos ha. Mas budlay ka ng ginimo sang maestra mo sang sa imo eh. Ginapreparahan ka sang maestra mo sang exam. Ginapreparahan pa sang maestra mo ang inugsaway sa imo kada adlaw. Diba? Imo gana yan, ginapreparahan mo lang ang answer eh. Ang pagpasaway mo, pag gusto na lang wala mo ginpreparahan eh. Diba? Mas dako ang problema sa ang maestra. Tuod tong balita, may maestra gaya napatay, no? Itong nanyos. Oo, napatay gid nga maestra. Payo ko lang sa mga teacher natin dito, huwag maging seryoso, masyadong seryoso sa mga trabaho niyo sa school. Diba? I-enjoy lang. Si makibot lang kami bala. Ga hingal-hingal naman kamo. Di lang. Kung may kapasaway nga bata, papayda. Pero man na siya pasaway nga. Uli na sa ilag ni kanan. Diba? Pero kung kaysa, kung ikaw, gid nga maestra, grabe man ang pagbatsyag mo ay. Pero dire siling ni James, kung may ara kasubong nga mga pagbatas sa sini nga mga inadlaw, ang iya sina nga produkto sa ulihi, kahimayaan, kalipay. Amo nang gusto. Number 2 nga application naton, take responsibility for sin and trust God's character. Anong buot silingon ni James? Do not blame God for your temptation or failure. Because temptation arises from our own sinful desires. But God remains perfectly good and unchanging. Ginamba niya na sa verse 13 to 17. He is the God who never change. Diba? Wala gid saya nagapag-o nga Dios. And last nga application naton. Respond to God's word with obedient action. Okay? Respond to God's word with obedient action. Matinumanon nga paghimo, pagginawi. Amo na dapat ang aton nga response sa pulong sang Ginoo. Do not be content with merely hearing sermons or knowing scripture. God's word is meant to transform your life. Not just inform your mind, but transform your mind. Through faith, listen humbly and respond obediently. Amen? Amen. Dapat tandaan gina siya naton.
ang pagtuo nagapamati sa mapainubuson kag ang iya sina nga responde matinumanon. Ang iya sina nga himuon matinumanon sa pulong sang Ginoo. Samtang nga nagabasa ka dira, tandaan naton, samtang nagapamati ka mo sang sininga wali, sininga sermon, amo na lang hambal niya, di ba? Do not be content. Hindi ka lang manging kontento nga munog pamati sang sininga mensahe o kon paghibalo sang pulong sang Ginoo. Nabalaan ko na pastor. Ang ginahambal dira sang pulong sang Ginoo sa James na abalaan ko na pastor. Yes, nabalaan mo. Ang pamangkot, natuman mo bala ang nimo na hibaluan. Diba? Ito pariro na sa mga estudyante. Kabalo ka sa answer, pero pag wala mo ginsulat, wrong ka ginaya. Balaan ko na iya, ma'am, ang answer ya. Di, nasulat mo. Wala, ma'am. Di paano gagaskuran sina? Diba? 1 to 50, ma'am. Sisiyaw lang na sa ako niya. Ansiran ko na itanan. Di, naka-answer ka. Wala, ma'am. Di, pilang score mo? O, di, 0. Wala. Nga, wala mo ginbutang sa aksyon. Diba? Nami mang laba. Pero kung wala ka ng laba, wala ka ganyay suksok. Correct, diba? Kanami sang habon nga gibakal ni nanay, may downy pa. Pero kung wala mo na siya gin labhan, useless na siya. Diba? Do pareho bala na nakita ko sa Facebook, no? Ang pamangkot niya, ang powder bala nga habon, kag ang downy, impunon, mabula. Sila niya, wala. Nga man. Kay way man gibutangan tube. Hindi kina magbula kung bakit. But sila nga naman eh. Kung nakabalo ka nga ang pulong sang Diyos intsakto, nabatian nimo. Pero kung wala mo ginbutang sa aksyon, wala mo gintuman, useless. Wala resulta. That is why living faith in times of trials and truth, si James naghatag sa aton sing kasiguraduhan. Kag ini nga mga bagay, ibutang naton, iput naton into action. Meron pa ba? Bas meron pa. Okay. Ibutang naton into action. Nga sa aton pagkabuhi sini nga kalibutan, kinahanglanon naton ang kamatuoran na ginhambal sang pulong sang Ginoo. Okay? So, sa pagpadayon naton, mano kita sa aton nga Lord's Supper, no? Before kita mag-partake, no, gusto